I'll do it. I'll do it, buddy, whatever you say. Stay down and shut up. Para naman sa next project build natin, ang susubukan naman nating setup ng BMAX ay ang OG, isa sa mga OG na chassis, which is yung Super X. So nakikita nyo yung isa sa mga original na kits ng Super X chassis, itong Storm Cruiser. And ito naman yung normal na setup nung 90s. Ito yung typical na setup. So makikita natin dito sa mga boxes ng Super X kits. So makikita nyo yung similarity ng setup. Yan yung tinatawag na meta noong late 90s. So dito sa channel natin, tinatry nating mag-setup ng mga OG na mga chassis katulad nung past project natin na ginawa natin for Super 1 na sinetup natin for BMAX. And nagkaroon nga tayo ng mga track test dito. So ngayon, turn naman ng Super X. For the BMAX build ng Super X, gagamit tayo ng reinforced na chassis. Kasi baka katulad nung nangyari dun sa Super 1 natin, baka hindi nakayanin nung mga track conditions and setup yung mga original na chassis niya, which is yung ordinary na material lang yung ginamit. So for this one, nagamit nga tayo ng reinforced chassis. Tapos ipakita ko sa inyo yung ibang parts. Ito rin yung ibang parts na gagamitin natin. Share ko lang. So super hard, low freak. Then para sa likod. Then para sa harap, yung HG na plate. Sa likod, yung HG na rear roller stay. Yung isa sa mga set ng dampers na gagamitin. And yung rollers dun sa harap. So tignan natin kung ano yung magiging result ng build. Then i-explain ko each one na naka-install dun sa setup. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. Yung mga familiar dyan sa Back to the Future series ni Michael J. Fox, gaya nung sa intro natin, nagkita sila ng anak niya sa future. Doon yun sa episode 2 ng series. So ito na nga, parang ganito yon. So ito yung original na box stock version ng Storm Cruiser na Super X chassis. So meron tayong test run nito, nandito mapanood nyo. And ito yung BMAX version niya na binuo natin. So quick description lang bago natin i-track test. Gumamit tayo ng HG na front plate dito, yung 1.5mm lang. Tapos floating brake plate ang ginawa natin, hindi natin siya minount doon sa pinaka bottom na part ng chassis. Yan. So dito lang, since HG naman siya, tapos 4-point pa yung attachment niya. Ito na lang ginawa natin, floating na system para meron siyang konting flex. Tapos ginamit natin yung 13mm na bearing, then low friction na plastic roller, tapos yung
stabilizer na tube. Then para sa wheels natin sa harap, yung low freak na 24mm diameter carbon wheels. Then sa loob yung bearing na para sa wheels. Tapos sa likod naman, super hard na 24mm din, same carbon wheels. Then sa gilid, ito ang challenge ngayon sa mga lumang chassis na hindi naman talaga designed for BMAX. Yun yung challenge sa pagbuo nito. So ito yung parang reinforcing plate ito sa, kung di ko nagkakamali, sa MA chassis to. Ginawa na lang natin ang paraan. So papakita ko sa inyo kung paano. By the way, gumagamit tayo ng heavy dampers dito para matransfer yung weight sa harapan. Doon sa harap, burger na dampers, tapos short lang yung play para bumaba ka agad. Same din dito, para bumaba ka agad. Ito yung pang secure natin, makeshift lang ito. Gumamit tayo ng spacers, isang 3mm, 6mm na spacers dito. Tapos ito yung sa gitna ng rollers. Yan, ginawan lang natin ang paraan yan para pang secure dun sa reinforcing plate para merong mounting yung heavy dampers. Yun. So yun yung solution natin dito. Again, yun yung challenge ng mga lumang chassis for BMAX kasi yung mounting points, lalo na sa gilid, konti lang yung options. Sa likod naman, HG rin na mounting plate. Yung gumamit tayo ng 3mm, hindi na tayo gumamit dito ng 3-point attachment. Ito na mismo yung magdadala sa weight ng rollers sa kanong dampers. So slim dampers lang ginamit natin dito para medyo magaan. Kasi yung as it is, by the way, doon sa mga hindi nakakaalam, yung Super X chassis kasi nasa rear yung motor. So as it is, weight na siya, so konti na lang yung kailangan na weight dito para kahit pa paano may damper pa rin. Just like sa harap, ang design nito is floating na brake plate system. Hindi siya nakamount dito, as you can see, kahit na pwede yan. Minount lang dito sa HG na plate, kaya ang purpose ito yung 3mm ginamit natin para matibay siya. At the same time, meron pa ring flex. Ayan. Then HG na 19mm roller sa ilalim. And just like sa harapan, yung double plastic roller sa ibabaw. So this will, para yung weight niya magaan pa rin and mas marami siyang kakapitan pero low friction pa rin. Yeah. So pwede na natin siyang i-test sa tracks kung paano siya tumakbo, and then along the way gagawa na lang natin ng tweaks, adjustment, depende dun sa tracks na pupuntahan natin. Balik tayo ngayon sa The Brickyard Vertis North para sa track test ng ating Super X BMAX setup. Ang first motor na gagamitin natin ay Torque Tune 2 para sa safe run.
Next up, tatry naman natin yung light dash motor. And para sa huling track test natin, tatry natin yung Hyper Dash motor. Pero isang run lang ang gamitin natin to be conservative. At para masigurado na hindi madadamage yung part. Yun na nga yung first track test natin para sa VBAC setup ng Super X chassis. Nakita nyo naman ang dami pang dapat na ayusin, dami pang dapat na i-tweak para maging stable ang run niya, lalo na pagka ginagamit ang malakas na motor and dun sa mga technical na tracks. Later on sa mga future content, papakita natin yung mga improvements na ginawa natin and hopefully pwede na siyang maging competitive sa mga races kung sakasakali. Again, if you like this video, paki-click na lang yung thumbs up button and pasabay na rin ng subscribe. Thank you and see you on the next